Isuot mo ito, Tiffany. You deserve the best ring in the world, hindi gaya ng babaeng nasa bahay ko na amoy sibuyas at sabong panlaba. Ang mga salitang iyon ay tila mga palasong may lason na bumaon sa puso ni Mariana habang nakatayo siya sa madilim na sulok ng lobby ng dambuhalang gusali sa Makati. Sa labas, ang langit ay tila nakikidalamhati sa kanya dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan, ngunit mas malamig pa ang nararamdaman niya sa kanyang kalooban kaysa sa tubig na nanunuot sa kanyang suot na manipis na jacket. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang asul na baunan. Kaninang madaling araw pa siya gumising para ihanda ang paboritong Bicol Express ni Simon. Tiniis niya ang hapdi ng mga daliri na nahiwa habang naghihiwa ng sili at ang pagod ng paglalakad sa baha para lamang maipaabot ang pagbati sa promosyon ng kanyang asawa. Ibinenta niya ang huling pares ng kanyang hikaw na ginto, ang tanging alaala ng kanyang namayapang ina, para lamang mabili ang pinakamagandang klase ng karne at sangkap na gusto ni Simon. Ngunit doon, sa ilalim ng nagniningning na chandelier ng gusali, nakita niya ang lahat. Si Simon, ang lalaking pinag-alayan niya ng 5 taon ng kanyang buhay, ay nakaluhod sa harap ng isang magandang babaeng balot ng mamahaling sutla. Isang singsing na diamante ang kumukititap sa pagitan nila. Isang hiyas na ang halaga ay sapat na sanang pantubos sa lupang isinangla ni Doña Isabel mula sa kanyang mga magulang. Naramdaman ni Mariana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pukpok sa kanyang dibdib. Unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakahawak sa asul na baunan. Wala siyang narinig na ingay nang bumagsak ito sa semento. Ngunit nakita niya kung paano kumalat ang pagkaing pinaghirapan niya sa maruming sahig, humahalo sa bakas ng mga sapatos ng mga taong dumadaan. Kasabay nito, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa. Isang text mula kay Doña Isabel, ang kanyang biyenan. Umuwi ka na rito sa bahay at linisin mo ang hamkaw. Tiffany is coming over for dinner tonight. Siguraduhin mong hindi amoy basura ang buong paligid dahil ayaw kong masuka ang magiging tunay na manugang ko sa dumi mo. Huwag mong ipakita ang pagmumukha mong dukha sa amin. Ang bawat letra sa screen ay tila mga latigo na humahagupit sa kanyang pagkatao. Habang pinapanood niya si Simon na masayang niyayakap si Tiffany, naramdaman ni Mariana ang unti-unting pagkamatay ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang init ng kanyang mga luha ay humalo sa lamig ng ulan sa kanyang pisngi. Wala siyang nagawa, kundi ang mapahawak sa kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang matinding kirot. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng kanyang sakripisyo ay itinuring lamang na basura ng mga taong itinuring niyang pamilya. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa malaking salamin ng gusali. Isang babaeng basang-basa, gusot ang suot, at may mga matang wala ng ningning. Ito ba ang naging kapalit ng kanyang pagmamahal? Ang maging isang anino sa sarili niyang buhay? Ang maging isang basahan na tinatapakan matapos pakinabangan? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tunog na puno ng pagod at dusa na tila mas malakas pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa kalangitan. Tumingin siya sa asul na baunang nakahandusay sa sahig, pagkatapos ay muling tumingin kay Simon na ngayon ay masayang inaalalayan si Tiffany patungo sa isang mamahaling sasakyan. Sa gitna ng dilim ng gabi at ingay ng malakas na bagyo, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Tila hindi siya binibitawan. Hanggang kailan niya kakayaning tiisin ang bigat ng lahat ng kanyang pinagdaraanan bago siya tuluyang mapagod? Ang bawat patak ng ulan ay tila sumasabay sa tibok ng kanyang puso. Mabigat, mabagal, at puno ng damdaming matagal na niyang kinikimkim. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang munting pag-asa pa ring kumikislap. Isang tahimik na pangakong balang araw, matatapos din ang bagyo. Tumalikod si Mariana at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang
ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng kawalang pag-asa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit alam niya na ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos na wawasak sa lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwala. Ang bahay na ito ay para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga basang manok na amoy kanal na tulad mo. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang matalim na gunting na pumutol sa katahimikan ng malawak na sala nang pumasok si Mariana. Hindi pa man nakakatuyo ng buhok ang kawawang babae. Ang malalamig na mata ng kanyang biyenan ay nakatitig na sa kanya ng may pandidiri. Nakatayo ang matanda, malapit sa engrandeng hagdanan. Suot ang kanyang mamahaling robe na yari sa seda, habang ang kanyang mga daliri ay mayayabang na humahawak sa isang baso ng alak. Pilit na itinatago ni Mariana ang panginginig ng kanyang mga balikat. Ang bawat patak ng tubig mula sa kanyang basang damit ay tila isang kasalanan sa ibabaw ng makintab na sahig na gawa sa Italianong marmol. Pasensya na po, Mama. Galing po ako sa opisina ni Simon. Inantay ko lang po na, "Huwag mo akong tawaging Mama. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita kauri?" Pagputol ni Isabel sa kanyang sasabihin, ang boses nito ay puno ng puot. "Ang dumi-dumi mo." Tumingin ka sa salamin, Mariana. Mukha kang basahan na pinunasan sa kalsada. Akala mo ba ay matutuwa si Simon na makita ang isang tulad mo sa tabi niya? Kaya hindi mo siya masisisi kung humanap siya ng babaeng marunong magdala ng sarili. Isang babaeng tulad ni Tiffany na hindi amoy pawis at kahirapan. Ang bawat salita ay tila ba isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang lakas ni Mariana. Alam niyang nandoon ang biyenan niya nang iutos ni Simon na isanla ang lupa ng kanyang mga magulang, ngunit ngayon ay heto ito. Ginagawang sandata, ang kahirapang, sila rin naman ang nagdulot sa kanya. "Nasaan po si Nathan?" Mahinang tanong ni Mariana. Pilit na inililihis ang usapan sa tanging dahilan kung bakit pa siya nananatili sa impyernong iyon. Nasa itaas siya, natutulog. At huwag na huwag mo siyang lalapitan na ganyan ang itsura mo. Baka mahawaan pa siya ng dumi mo. Sagot ni Isabel bago ito humakbang palapit sa kanya. "Bago ka magpahinga, gawin mo ang iniutos ko sa text. Linisin mo ang banyo sa likod at ang daanan ng dumi. Ayaw kong may maamoy na kahit anong hindi maganda ang bisita namin bukas. Sige na, kumilos ka na." Habang naglalakad patungo sa likod ng bahay, ang bawat hakbang ni Mariana ay tila paghatak sa isang mabigat na pasanin. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, kinuha niya ang mga kagamitan sa paglilinis. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay nagluluto ng pagmamahal para sa asawa, ngayon ay nakalubog sa maruming tubig at sabon na nanunuot sa kanyang mga sugat. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang pagod, kundi nang marinig niya ang maliliit na yabag ng paa mula sa itaas. Si Nathan, ang kanyang 5 taong gulang na anak, ay nakasilip sa pasamano ng hagdanan. "Mommy," tawag ng bata sa isang mahinang tinig. Saglit na nagliwanag ang mukha ni Mariana. "Nathan, baby, bakit gising ka pa?" Ngunit bago pa man siya makalapit, lumabas si Isabel mula sa anino at hinawakan ang balikat ng bata. "Nathan, pumasok ka na sa loob. Sabi ko sa'yo, di ba? Ang mga katulong ay hindi dapat kinakausap ng ganyan. Nagtatrabaho lang siya para sa atin dahil kailangan niya ng pera." "Pero Grandma, mommy ko siya," sabi ng bata, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Hindi, Nathan. Ang mommy mo ay dapat maganda at mabango, katulad ni Tita Tiffany mo. Siya lang ang naglilinis ng dumi natin," maring sabi ni Isabel habang hinihila ang bata pabalik sa silid nito. Napako si Mariana sa kanyang kinatatayuan. Ang sakit na naramdaman niya sa lobby ng Makati ay wala pa sa kalahati ng sakit na nararamdaman niya ngayon habang nakikita ang sariling anak na dahan-dahang tinuturuang ikahiya siya. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel
na paulit-ulit na nilulukot at itinatapon. Pilit niyang ipinagpatuloy ang paglilinis. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa maruming sahig, humahalo sa sabon at dumi. Ang bawat kuskus niya ay tila pagtatangkang burahin ang sariling pagkatao. Sa bawat saglit, ang tinig ni Isabel ay bumabalik sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanya na sa bahay na ito, siya ay walang boses, walang karapatan, at walang halaga. Nang matapos siya, halos madaling araw na. Paakyat na siya sa kanyang maliit na silid sa dulo ng pasilyo nang muli siyang harangin ni Isabel. Sa pagkakataong ito, may hawak na itong isang pirasong papel. "Pirudahan mo ito," utos ng matanda. "Ano po ito, Mama?" "Isang dokumento para sa karagdagang loan. Kailangan ng kumpanya ni Simon ng puhunan. Huwag kang magtanong. Pirudahan mo na lang kung ayaw mong palayasin kita rito at hinding-hindi mo na makikita si Nathan." Nanigas ang buong katawan ni Mariana. Tumingin siya sa papel, pagkatapos ay sa malupit na mukha ng kanyang biyenan. Sa gitna ng kanyang pagod at puyat, isang katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan. Hanggang kailan ko kayang ibigay ang lahat bago mapagtanto ng mga taong ito na ang hinihingi nila ay hindi lamang ang aking pirma, kundi ang aking buong buhay? Bago pa man makasagot si Mariana, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Sapat na upang mapaupo siya sa malamig na sahig. "Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Pirudahan mo ito o sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay magiging palaboy ka sa kalsada na walang kasama kahit ang anak mo." Sa ilalim ng madilim na ilaw ng pasilyo, ang mukha ni Mariana ay natatakpan ng kanyang buhok. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanya. "Hindi mo ba naintindihan? Kailangan ko ng dagdag na oras. Ubos na ang lahat ng pera. Pati ang mga account ni Simon ay wala ng laman dahil sa mga walang kwentang utang na iyan." Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Nakatayo si Mariana sa labas ng pintuan ng silid-aklatan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang planggana ng mainit na tubig at tuwalya. Balak niya sanang hilurin ang mga paa ng biyenan bago ito matulog. Isang gawaing naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na pagpapakumbaba. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay tila yelong nagpatigil sa daloy ng kanyang dugo. "Wala akong pakialam kung anong ari-arian pa ang kailangang isanla. Ang mahalaga ay hindi malalaman ng publiko na ang mga laam ay wala nang natitira, kundi pangalan. Gamitin niyo ang pirma ng bobong manugang ko basta makuha ang pera." Naramdaman ni Mariana ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabigat na bato na dinudurog ang kanyang puso. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang mga magulang sa probinsya, ang lupang ibinigay niya sa ngalan ng pagpapanatili ng dangal ng pamilya, ay hindi pala napunta sa pagpapalago ng kumpanya ni Simon. Ito ay itinapon lamang sa isang madilim na butas ng bisyo at kasakiman. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Tila may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang baga. Ang pait ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya na ang kanyang pagtitiis ay para sa kinabukasan ng kanyang asawa at anak. Ngunit lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang lumakad pa atras si Mariana, pilit na hindi gumagawa ng anumang ingay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa galit at pighati. Habang tinititigan niya ang marangyang chandelier sa gitna ng sala, napagtanto niya na ang lahat ng kislap nito ay huwad. Ang mansyon na ito ay hindi isang tahanan, kundi isang libingan ng mga pangarap na pinalamutian ng mga nakaw na alahas. Biglang bumitaw ang isang piraso ng sabon mula sa kanyang nanginginig na kamay at dahan-dahang lumubog sa tubig.
na lumikha ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang isipan. Sa gitna ng katahimikan, ang tunog ng pagbagsak ng tubig ay tila isang malakas na babala. Napahinto ang boses sa loob ng silid. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Isabel. Naramdaman ni Mariana ang pagtayo ng kanyang mga balahibo sa batok. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Sinubukan niyang humakbang palayo, ngunit tila ang kanyang mga paa ay nakabaon na sa semento. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid-aklatan, ang liwanag mula sa loob ay gumuhit ng isang mahabang anino sa sahig. Isang aninong hindi kay Isabel, kundi sa isang lalaking mas matangkad at mas malakas. Nakatayo sa pintuan si Simon. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pagmamahal na dating ipinangako niya, kundi ng isang malamig at nakakatakot na titig. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakadiin at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Walang salitang lumabas sa bibig ni Simon, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang banta na handang sumabog anumang sandali. Ang kislap ng galit sa kanyang mga mata ay sapat na upang ipaalam kay Mariana na ang lihim na nalaman niya ay maaaring maging mitya ng kanyang tuluyang pagkawasak. Habang nakatitig sa asawa, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Mariana. Kung ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay handang pumatay ng katotohanan para sa isang huwad na karangyaan, hanggang saan ang kaya niyang gawin para lamang patahimikin ako? Nanatiling nakatayo si Simon sa gitna ng dilim. Ang kanyang anino ay tila unti-unting lumalamon sa kinalalagyan ni Mariana, habang ang lamig ng gabi ay mas lalong naging malupit sa gitna ng kanilang pagtititigan. Ang bawat pintig ng puso ni Mariana ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng putikan. Matapos ang nakakapanginig na pagtititigan nila ni Simon sa pasilyo, hindi na siya nakatulog. Sa pagputok ng araw, bitbit ang isang maliit na bungkos ng mga puting bulaklak na pinitas niya mula sa gilid ng bakod. Naglakbay siya patungo sa himlayan ng kanyang ama. Ito ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang malaya siyang huminga, malayo sa mapanghusgang mga mata ni Doña Isabel at sa malamig na pakikitungo ng kanyang asawa. Ang sementeryo ay balot ng manipis na hamog. Ang amoy ng basang damo at sariwang lupa ay nagdala sa kanya ng mga gunita ng kanyang kabataan sa probinsya. Noong ang tanging problema niya ay kung paano uubusin ang matamis na manggang pinitas ni Itay. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng simpleng nicho. Sa pamamagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, hinaplos niya ang nakaukit na pangalan sa semento. Itay, patawad po. Simula niya, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulilid na handang maputol anumang sandali. Ang lupang ipinamana ninyo, ang lupang pinagbuhusan ninyo ng dugo at pawis, tila tuluyan ng mawawala sa akin. Akala ko po, sa pagsunod ko sa kanila, maililigtas ko ang pamilyang binuo ko. Ngunit nagkamali po ako. Ang kanyang mga luha na buong gabi niyang pinigil ay dahan-dahang pumatak at kumapit sa mga talulot ng bitbit niyang bulaklak. Ang katahimikan ng paligid ay tila yumayakap sa kanyang pighati. Isang yakap na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon ng mga laam. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang matinding pagod. Pagod na magkunwari, pagod na magtiis, at pagod na maging mahina. Isang dahan-dahang paggalaw ng hangin ang nagpalingon sa kanya. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang lalaki. Nakasuot ito ng itim na Amerikana na tila sadyang ginawa para sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng salamin ay nakatingin kay Mariana nang may lalim na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang lalaking ito. Madalas niya itong mapansin sa mga anino ng kanyang buhay, ngunit ngayon lamang ito naglakas loob na lumapit. Ang mga luha ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang pusong matagal nang nagdadala ng bigat na hindi naman para sa kanya. Wika ng lalaki.
Ang boses nito ay baritono, kalmado, at may awtoridad na tila kayang magpatigil sa takbo ng mundo. Nagulat si Mariana at agad na pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang dulo ng kanyang maruming manggasa. Sa sino po kayo? Anong ginagawa niyo rito? Hindi agad sumagot ang lalaki. Humakbang ito palapit, bawat kilos ay may dalang kakaibang bigat. Dumukot siya sa kanyang bulsa at iniabot ang isang malinis at puting-puting panyo. Ang tawag nila sa akin ay Brandon at narito ako dahil may mga utang na dapat nang bayaran at may mga pangakong dapat nang tuparin. Nang tanggapin ni Mariana ang panyo, ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapo sa balat ni Brandon. Ang init na nagmula rito ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang nananamlay na diwa. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang borda sa sulok ng panyo. Isang gintong logo ng isang agila na nakapalibot sa mga letrang LC. Ang Laam Consortium, ang kumpanyang pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama, na matagal nang nawala sa kanyang radar mula nang piliin niyang mamuhay ng simple. Bakit nasa iyo ang simbolo ng pamilya ko? Bulong ni Mariana. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis sa kaba at kalituhan. Tumingin si Brandon ng diretso sa kanyang mga mata. Dahil ang tunay na may-ari ay matagal nang nakalimot kung gaano siya makapangyarihan. Madam Mariana, ang ulan ay malapit nang tumigil, ngunit ang tunay na unos ay magsisimula pa lamang. Bago pa man makapagtanong muli si Mariana, mabilis na tumalikod si Brandon at naglakad palayo. Unti-unting nilalamon ng hamog ng sementeryo. Naiwan si Mariana na nakatayo sa tabi ng nicho ng kanyang ama. Mahigpit na hawak ang panyong amoy sandalwood at seryosong pangako. Ang katahimikan ay muling binalot ng tunog ng kanyang cellphone. Isang maikling mensahe mula kay Simon ang lumabas sa screen. Isang mensaheng tila isang mariing sampal na nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Huwag kang uuwi hanggat hindi mo dala ang titulo ng lupa sa probinsya. Ibinenta ko na yon sa isang kliyente at kailangan nila ang orihinal na papel ngayong gabi. Huwag mong subukang biguin ako, Mariana, kung ayaw mong hindi na muling makita ang anak mo. Naramdaman ni Mariana ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang panyong hawak niya ay mas lalong hinigpitan ng kanyang kamao. Ang bawat salita ni Simon ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang natitirang pasensya. Tumingin siya sa langit, kung saan ang mga itim na ulap ay muling nagtitipon, tila nagbabadyang muling magpakawala ng galit. Sa gitna ng libingan ng mga patay, isang matinding desisyon ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Mariana. Ang babaeng laging sumusunod ay wala na. Ang babaeng laging umiiyak ay dahan-dahan nang natutuyo ang mga luha. Ang titulo ng lupang yon, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan at hindi niya ito ibibigay nang walang laban. Isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin habang nililisan niya ang sementeryo. Sino ba talaga si Brandon at ano ang kinalaman niya sa muling pagkabuhay ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot? Ayusin mo ang pagkakaluhod mo, Mariana. Isang sikat na modelo ang nasa harap mo, hindi isang katulad mong basahan na walang alam sa tamang kilos. Ang boses ni Doña Isabel ay tumunog na tila isang latigo sa loob ng marangyang silid-kainan. Sa labas, ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga kurtinang pelus. Ngunit sa loob ng silid, ang tanging naramdaman ni Mariana ay ang matinding lamig na nagmumula sa kanyang sariling asawa. Nakaluhod si Mariana sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay na namumula at mahapdi dahil sa magdamag na paglilinis ng banyo ay nanginginig habang hawak ang isang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng hayop. Sa harap niya, nakaupo si Tiffany. Suot ang isang puting bestido na tila sadyang ginawa para ipakita ang kanyang pagiging perpekto. Sa tabi naman nito ay si Simon, na payapang humihigop ng kanyang kape, tila walang nakikitang mali sa eksenang nasa kanyang harapan.
Dahan-dahang inangat ni Mariana ang kanyang tingin. Pilit na hinahanap ang kahit katiting na habag sa mga mata ni Simon. Ngunit ang lalaking hinalikan niya noong kanilang kasal ay wala na roon. Ang tanging naroon ay isang estranghero na may pusong bato. Ang pait ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Ano ba, Mariana? Ang bagal mo naman. Naghihintay ang asawa ko. Ang kliyente ni Simon. Pangungot siya ni Tiffany. Ang kanyang boses ay puno ng mapanuring tamis. Ingatan mo naman ang sapatos ko. Baka mas mahal pa yan kaysa sa buong buhay mo. Naramdaman ni Mariana ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa sapatos ni Tiffany, naramdaman niya ang pagdurog sa kanyang huling piraso ng dangal. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa kanyang sariling palad para lamang pigilan ang paghikbi. Ngunit bago pa man niya matapos ang pagsuot ng sapatos, isang mabilis na paggalaw ang naganap sa gilid ng mesa. Si Nathan, ang kanyang 5 taong gulang na anak, ay lumapit sa kanya. Sa isang saglit, umasa si Mariana. Nayayakapin siya ng bata. Nasasabihin nito ang mga salitang, "I love you, Mommy," para pawiin ang lahat ng sakit. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na naging abo. Sa isang marahas na pagkumpas, itinulak ni Nathan ang kanyang baso ng orange juice. Ang malapot at matamis na likido ay dahan-dahang bumuhos mula sa gilid ng mesa. Tila isang mapait na talon na diretsyong tumama sa ulo at balikat ni Mariana. Ang bawat patak ng juice na dumadaloy sa kanyang muka ay tila mga luhang hindi sa kanya. "Nathan, bakit mo ginawa yon?" Bulalas ni Mariana. Ang kanyang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Tumingin ang bata sa kanya ng walang kislap ng pagsisisi. Sabi ni Grandma, "Bad influence ka raw, Mommy." Sabi niya, ang mga katulong ay dapat basang-basa para laging malinis. Ayaw ni Grandma na lumapit ako sa'yo dahil baka maging mahirap din ako. Ang bawat salita ni Nathan ay tila isang kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Mariana. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, at ang lahat ng sakripisyo niya para sa batang ito ay itinapon lamang sa isang iglap. Ang sakit ng sampal ni Isabel kagabi ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na idinulot ng sarili niyang dugo at laman. Tumawa ng mahina si Tiffany. Isang tunog na tila mga basag na kristal na tumutusok sa pandinig ni Mariana. Si Simon naman ay dahan-dahang nagpunas ng kanyang bibig gamit ang table napkin, tumayo at tila walang nakitang asawang basang-basa sa sahig. "Ayusin mo ang sarili mo, Mariana. Nakakahiya ka sa harap ng bisita natin." Malamig na sabi ni Simon bago niya inalalayan si Tiffany na tumayo. Naiwan si Mariana na nakaluhod sa gitna ng silid kainan. Ang amoy ng orange juice at ang pait ng kanyang sitwasyon ay humalo sa hangin. Ang bawat patak na nahuhulog mula sa kanyang buhok patungo sa sahig ay tila isang bilang ng mga araw na lumilipas sa kanyang pagdurusa. Habang pinagmamasdan niya ang masayang pamilya na lumalabas ng pinto, ang pamilyang binuo niya ngunit ngayon ay nagtataboy sa kanya. Isang katanungan ang pilit na bumabangon mula sa kailaliman ng kanyang nawasak na kaluluwa. "Hanggang kailan ko hahayaang maging laruan ng inyong kalupitan ng aking pagmamahal bago ko mapagtanto na ang tanging natitira sa akin ay ang aking pangalan na matagal ko nang kinalimutan?" Nanatiling nakatitig si Mariana sa basag na baso sa sahig habang ang matamis na likido ay patuloy na kumakapit sa kanyang balat, tila isang paalala na ang bawat sakripisyo ay may hangganan at ang hangganang yon ay narito na. Ang katotohanan ay tila isang anino. Maaari mong talikuran ng ilaw, ngunit hinding-hindi mo ito matatatakasan. Habang pilit na binubura ni Mariana ang malagkit na bakas ng orange juice sa kanyang balat, ang bawat haplos ng basang tuwalya ay tila isang pagtatangka na burahin ang kanyang sariling pagkatao. Sa loob ng maliit at madilim na banyo sa likod ng bahay, ang tanging maririnig
ay ang mabigat na paghinga ng isang babaeng dahan-dahang nawawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang kakaibang lakas ang nagsimulang magmula sa kanyang kalooban. Isang lakas na hindi nagmumula sa galit, kundi sa pagnanais na malaman ang katotohanan. Nang makasiguro siyang wala ng tao sa silid-aklatan ni Doña Isabel, dahan-dahang pumasok si Mariana, bit-bit ang kanyang mga kagamitan sa paglilinis bilang balat kayo. Ang amoy ng mamahaling tabako at lumang papel ay tila sumasakal sa kanya. Sa bawat kuskus niya sa mesa, ang kanyang mga mata ay pilit na naghahanap ng kahit anong senyales ng mga lihim na narinig niya kagabi. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine tungkol sa marangyang pamumuhay, nakita niya ang isang pulang folder. Ang bawat pahina na kanyang binabuklat ay tila isang malakas na sampal sa kanyang kaisipan. Hindi lamang ito tungkol sa utang. Ito ay mga dokumento ng paglilipat ng mga lihim na transaksyon ng kumpanya ni Simon patungo sa kanilang pinakamalaking katunggali, ang Velasco Group. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Napagtanto ni Mariana na habang siya ay pinagbibintangang pabigat at amoy kahirapan, ang kagalang-galang na si Doña Isabel ang mismong sumisipsip sa dugo ng kumpanya ng sarili nitong anak para lamang tustusan ang kanyang mga pagkatalo sa kasino. Ang bawat pirma ni Simon sa mga papel na yon ay tila mga hatol ng kamatayan sa kanilang kinabukasan na pilit na itinatago ng matanda. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Simon ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid. Agad na isinara ni Mariana ang folder at pilit na ibinalik ang kanyang atensyon sa pagpupunas ng mesa. Naglilinis lang po ako, Simon. Sabi ni Mama ay kailangang makintab ang lahat para sa darating na bisita. Humakbang si Simon palapit. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang banta na nagpapaliit sa mundo ni Mariana. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng asawa, isang hawak na walang halong pag-aaruga. "Huwag mong pakialaman ang mga gamit dito. Ang tungkulin mo ay sumunod, hindi ang mag-usisa." Tumingin si Mariana sa mga mata ni Simon, naghahanap ng kahit katiting na pagmamahal, ngunit ang nakita niya ay isang lalaking nilamon na ng ambisyon at takot. "Simon, alam mo ba ang ginagawa ni Mama? Alam mo ba kung saan napupunta ang lahat ng pinaghirapan mo?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Simon. "Ang mahalaga ay ang imahe natin, Mariana. At bukas, ang imaheng iyon ang magliligtas sa atin. Maglulunsad kami ng isang malaking pagtitipon, isang grand tea party. Ipakikilala ko si Tiffany bilang mukha ng bagong investment ng kumpanya. At ikaw." Tumigil si Simon at tinitigan ang asawa mula ulo hanggang paa nang may halong pandidiri. "Ikaw ang mamumuno sa mga katulong. Gusto ni Mama na ikaw mismo ang magsilbi sa bawat table. Ipakita mo sa kanila kung gaano kakahusay sa gawaing bahay dahil iyan lang naman ang tanging halaga mo sa pamilyang ito." Ang mga salitang iyon ay tila mga pako na ibinaon sa huling bahagi ng dignidad ni Mariana. Ang asawa niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya, ay siya pang nagnanais na ipahiya siya sa harap ng buong lipunan. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Mariana ay tila naging kasing pait ng lason. "Engagement party niyo ba ang tinutukoy mo, Simon?" Mahinang tanong ni Mariana. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, kundi tila naging kasing tigas ng bakal. Hindi sumagot si Simon. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ni Mariana bago ito marahas na binitawan. "Maghanda ka. Ayaw kong may makitang kahit anong mantsa sa gabi na yon. Kapag nagkamali ka, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang anak sa bahay na ito." Nang lisanin ni Simon ang silid, naiwan si Mariana sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa pulang folder. Ang bawat segundo ng kanyang pagdurusa ay nagsimulang magkaroon ng layunin. Hindi na siya iiyak para sa pagmamahal na wala na.
Iipunin niya ang bawat piraso ng ebidensya para sa araw ng paniningil. Isang lihim na kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang nawala mula nang pumasok siya sa mansyon na iyon. Ang maskara ng mga laam ay dahan-dahan nang nagkakabitak-bitak at siya ang magiging huling taong hahawak sa martilyo na dudurog dito. Ngunit ang tanong na nananatili sa kanyang isipan ay kung kakayanin ba ng kanyang puso na makitang muli ang kanyang anak na itinutulak siya palayo habang siya ay nagsisilbi sa babaeng nagnakaw ng kanyang buhay? Huwag mong hahawakan ang laruang yan, Nathan. Marumi iyan at galing sa isang taong walang silbi. Baka mahawa ka pa ng kamalasan. Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang matalim na bubog na tumusok sa puso ni Mariana habang nakatayo siya sa may pintuan ng silid ng kanyang anak. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kabayong kahoy, isang simpleng laruan na pinagpuyatan niyang linisin at kumpunihin, ang tanging bagay na natira mula sa kabataan niya sa probinsya na nais niyang ipamana sa kanyang anak. Dahan-dahang lumingon si Nathan mula sa kanyang kama na puno ng mga mamahaling gadget at imported na mga laruan na galing kay Tiffany. Tumingin ang bata sa kabayong kahoy pagkatapos ay sa kanyang ina na may halong pag-aalinlangan. Ngunit bago pa man makahakbang si Mariana, mabilis na lumapit si Isabel at kinuha ang laruan mula sa kamay ni Mariana bago ito marahas na itinapon sa basurahan sa sulok ng silid. "Mama, pinaghirapan ko po yan." Ang tanging na ibulalas ni Mariana, ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang sugatang ibon. "Ang basura ay para sa basura, Mariana." Malamig na tugon ni Isabel habang hinahaplos ang buhok ni Nathan. "Nathan baby, di ba ang sabi ko sa'yo? Si Tita Tiffany ay bibili ng mas malaking robot para sa'yo bukas. Siya ang magiging bago mong mommy na magdadala sa'yo sa Amerika, hindi gaya ng babaeng ito na tanging kahirapan lang ang kayang ibigay sa'yo." Naramdaman ni Mariana ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bawat salita ni Isabel ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang ugnayan niya sa kanyang anak. Ngunit ang mas masakit ay ang sumunod na nangyari. "Opo, Grandma," sabi ni Nathan sa isang maliit na tinig. Tumingin ang bata kay Mariana nang may bakas ng pandidiri na itinanim ni Isabel sa kanyang murang isipan. "Umalis ka na rito, Yaya. Ayaw kitang kalaro. Gusto ko kay Mommy Tiffany, mabango siya at hindi siya umiiyak palagi." Ang salitang Yaya ay tila isang kutsilyong ibinaon sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Mariana. Ang kanyang sariling anak, ang batang dinala niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan at inalagaan ng buong buhay, ay itinuturing na siyang estranghero sa sariling tahanan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing hindi siya natulog para alagaan ang bata kapag may sakit ito, ay tila naging abo sa isang iglap. Hindi na nakapagsalita si Mariana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa basurahan kung saan nakahandusay ang kabayong kahoy, tila sumisimbolo sa kanyang sariling buhay na itinapon at binaliwala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa matinding pighati. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong kristal na tuluyan nang nagkadurog-durog sa sahig. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng silid. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Nang makarating siya sa madilim na sulok ng kusina, doon lamang siya nagpakawala ng isang mahabang buntong hininga na puno ng dusa. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumibigat, tila nakikiramay sa isang inang nawalan ng karapatan sa sariling anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanyang isipan. Ang hapdi ng pagkakaitak sa kanyang puso ay naging isang malamig na determinasyon. Naalala niya ang mukha ni Brandon at ang panyong may simbolo ng Laam Consortium. Naalala niya na ang kanyang pagtitiis ay hindi na nagbubunga ng pagmamahal, kundi ng pagkasira ng pagkatao ng kanyang anak.
Kinuha ni Mariana ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang apron. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig nang i-dial niya ang numerong matagal na niyang iniwasan. Sa bawat tunog ng pagring, ang kanyang puso ay tila mas lalong tumitigas. Nang sagutin ang tawag, ang boses sa kabilang linya ay tila isang anghel na naghihintay sa dilim. Madam Chairman, handa na ako, Brandon. Ang tanging nasabi ni Mariana. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip sa gitna ng gabi. Kunin niyo na ako rito. Tapos na ang panahon ng aking pagpapakumbaba. Oras na para bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin, pati na ang puso ng aking anak. Pinatay ni Mariana ang tawag at tumingin sa labas ng bintana, kung saan ang mga bituin ay tila dahan-dahang naglalaho sa paparating na mga ulap. Ang bagyong darating ay hindi lamang tubig at hangin, kundi isang delubyong wawasak sa lahat ng mapang-aping pader ng mga laam. Nasaan ang kwintas ng aking lola? Mariana, magnanakaw ka. Nasaan ang tanging alaala ng aming pamilya? Ang sigaw ni Doña Isabel ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng hapunan. Sapat na upang manginig ang mga kristal na baso sa ibabaw ng mesa. Sa loob ng kusina, payapang tinatapos ni Mariana ang pag-aayos ng huling putahe, isang tradisyonal na adobo na pinalambot sa bagal ng apoy, ang paboritong ulam ni Simon nung mga panahong wala pa silang pera at tanging pag-ibig lang ang pinanghahawakan. Dahan-dahang lumabas si Mariana mula sa kusina, suot ang kanyang mantsadong apron. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi isang malalim at mapait na katahimikan na tila isang lawa bago ang pagdating ng dilubyo. Tumingin siya kay Isabel, na ngayon ay namumula ang mukha sa galit, habang si Simon at Tiffany ay nakaupo sa magkabilang dulo ng mesa, tila nanonood ng isang libreng dula. Wala po sa akin ang kwintas niyo, Mama. Mahinang sagot ni Mariana. Ang boses niya ay walang panginginig, isang bagay na tila ikinagulat ni Simon. Alam niyo kung nasaan iyon. Alam niyo kung saang sanglaan niyo iyon, dinala noong nakaraang buwan, para mabayaran ang utang niyo sa kasino. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Isabel ay tila naging abo sa puti bago muling nagliyab sa galit. Hindi niya akalain na ang manugang na itinuring niyang piping saksi ay maglalakas loob na magsalita ng katotohanan sa harap ng kanyang anak. Sinungaling! Isang marahas na paghampas sa mesa ang ginawa ni Isabel. Simon, naririnig mo ba ang babaeng ito? Hindi lang siya magnanakaw, mapanira pa siya sa dangal ko. Paalisin mo na siya ngayon din. Tumingin si Simon kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at iritasyon. Mariana, tama na. Huwag mong gawa ng kwento si Mama. Ibalik mo na ang kwintas at humingi ka ng tawad para matuloy ang paghahanda natin para sa okasyon bukas. Napangiti ng mapait si Mariana. Tumingin siya sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya nang higit sa kanyang sarili, at nakita ang isang taong sadyang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Simon, ang adobong yan ay huling luto ko na para sa'yo. Tikman mo, dahil iyan ang lasa ng lahat ng sakripisyo ko na hindi mo kailanman binigyan ng halaga. Anong drama ba ito, Mariana? Singit ni Tiffany habang nilalaro ang kanyang buhok. You're just a servant here. Don't act like you're in a teleserye. Bukas, sa harap ng lahat ng mga bigating tao sa Manila, ipakikita namin kung sino ang tunay na reyna ng pamilyang ito. At ikaw, siguraduhin mong nakahanda na ang mga uniforme ng mga katulong. Hindi na sumagot si Mariana. Lumapit siya sa mesa at dahan-dahang inilapag ang huling mangkok. Ang bawat kilos niya ay may dalang dignidad na tila hindi nababagay sa kanyang suot na apron. Habang pinagmamasdan niya silang tatlo na nagsisimulang kumain, ang mga taong nagnakaw ng kanyang lupa
ng kanyang dangal, at ng puso ng kanyang anak. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Alam niyang ito na ang huling gabi na tatapakan nila ang kanyang pagkatao. Pumunta si Mariana sa silid ni Nathan para tingnan ang bata sa huling pagkakataon bilang isang katulong. Nakita niyang mahimbing na itong natutulog. Yakap-yakap ang isang bagong robot na bigay ni Tiffany, habang ang kabayong kahoy na kinuha niya sa basurahan ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Isang lihim na pagmamahal na hindi kayang burahin ng anumang paninira ni Isabel. Dahan-dahang hinaplos ni Mariana ang noo ng anak. Patawarin mo si Mommy, Nathan. Kailangan kong gawin ito para mabawi kita, para hindi ka lumaking katulad nila. Paglabas niya ng silid, nakasalubong niya si Isabel sa madilim na pasilyo. Ang matanda ay may dalang isang pirasong papel na puno ng mga pirma. Bukas, pagkatapos ng party, lalayasan mo ang bahay na ito nang walang kahit isang kusing. Pinirmahan mo na ang waiver para sa lupa at sa kustodya ni Nathan. Wala ka ng takas, Mariana. Tumingin si Mariana sa mga mata ng biyenan. Ang mga papel ay maaaring mapunit, Mama. Pero ang katotohanan ay tila isang apoy. Habang sinusubukan niyo itong takpan, lalo lamang itong naglalablab. Nang makarating si Mariana sa kanyang maliit na silid, kinuha niya ang kanyang lumang bag. Doon, sa ilalim ng kanyang mga lumang damit, nakatago ang panyong ibinigay ni Brandon. Ang amoy ng sandalwood ay tila isang pangako ng kaligtasan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Isang maikling text na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. The Eagle is ready to fly, Madam Chairman. 3 p.m. tomorrow, the world will watch. Humiga si Mariana sa kanyang manipis na kutsyon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat sa dilim. Ang bawat tunog ng ulan sa labas ay tila isang countdown para sa susunod na araw. Alam niyang bukas, ang mga sulyap ng pangungutya at ang mga sampal ng mapagmataas na pamilyang ito ay mapapalitan ng matinding takot. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong ang nananatiling nakatusok sa kanyang isipan. Tila isang karayom na ayaw bumitaw. Kapag nalaman na ni Simon ang tunay kong pagkatao, ang pagsisisi ba niya ang magsisilbing gamot sa aking sugatang puso? O mas pipiliin niyang manatili sa dilim kaysa tanggapin na ang babaeng binaliwala niya ay ang siyang may hawak ng kanyang kapalaran? Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lamang ng isang malakas na kulog sa malayo. Isang hudyat na ang pinakahihintay na bagyo ay narito na. Pirmahan mo na ito, Mariana. Ito na ang huling pagkakataon mo para mailigtas ang sarili mo mula sa rehas na bakal. Ayaw mo namang mabulok sa kulungan at iwanan ng anak mo. Hindi ba? Ang boses ni Doña Isabel ay tila isang malamig na bulong ng demonyo sa gitna ng malahalimuyak na hardin ng mga laam. Nakatayo si Mariana sa gitna ng isang bilog ng mga kababaihang kabilang sa alta sosyedad ng Maynila. Suot niya ang kanyang kupas na uniporme ng katulong habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang pilak na tray na puno ng mga tasa ng tsa. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Simon at Tiffany, tila mga hari at reyna na nanonood sa paghuhukom ng isang alipin. Naramdaman ni Mariana ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sulyap ng pangungutya mula sa mga panauhin ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig. Hindi dahil sa bigat nito, kundi dahil sa matinding puot na pilit niyang itinitikom sa kanyang dibdib. Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na ang divorce papers at ang pagbitiw sa kustodya ni Nathan. Muling singhal ni Isabel, sabay tapon ng isang makapal na dokumento sa ibabaw ng tray na hawak ni Mariana. Dahil sa bigat ng papel, bahagyang tumagilid ang tray at isang tasa ng mainit na tsaa ang tumapon sa sapatos ni Tiffany. Isang matinis na tili ang kumawala sa mga labi ni Tiffany. You clumsy brat! Tingnan mo ang ginawa mo sa sapatos ko. Napakamahal nito. Mas mahal pa sa buhay mo. Bago pa man makapagsalita si Mariana, isang mabilis na paggalaw ang naganap.
Tumayo si Tiffany at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mariana. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay tila umalingaw-ngaw sa buong hardin, sapat na upang mapatahimik ang lahat ng mga panauhin. Naramdaman ni Mariana ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang hapdi ay gumuhit mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang kalooban. Ngunit hindi siya tumulo ng luha. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging kasing tigas ng diamante sa gitna ng panggigipit. Tumingin siya kay Simon, ang lalaking nangakong mamahalin siya sa hirap at ginhawa. Ngunit nakita niya itong nakatingin lang sa malayo. Tila walang pakialam kung lapastanganin ang kanyang asawa sa harap ng lahat. "Pirmahan mo na, Mariana," malamig na sabi ni Simon, hindi man lang tumitingin sa kanya. "Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi ka nararapat dito. Isang malaking pagkakamali ang pagpapakasal ko sa isang katulad mo." Ang mga salitang iyon ay tila huling pako sa krus na pasan-pasan ni Mariana. Naramdaman niya ang pagtibok ng kanyang ugat sa sentido. Ang bawat panlilibak, ang bawat sampal, at ang bawat pagkakataon na itinuring siyang basura ay nag-ipon sa kanyang puso bilang isang dambuhalang alon na handa ng sumabog. Dahan-dahang inilapag ni Mariana ang tray sa gitna ng mesa. Tumingin siya sa kanyang relo. Ganap na 2:58 ng hapon. 2 minuto na lamang. Iniisip niyo ba talaga na ang isang piraso ng papel ay sapat na para burahin ang lahat ng ginawa niyo sa akin? Mahinang tanong ni Mariana. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hanging umiihip bago ang pagdating ng bagyo. "Wala kang karapatang magtanong. Pirmahan mo na," sigaw ni Isabel, habang pilit na isinusubsob ang pluma sa kamay ni Mariana. Tumingin si Mariana sa mga mata ng kanyang biyenan, pagkatapos ay kay Simon at Tiffany. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nangiting puno ng pighati, ngunit may halong kumpiyansa na hindi nila kailanman nakita sa kanya. Ang kanyang mga kamay na dati ay nanginginig, ay tila naging kasing pino ng porselana. Sa bawat segundong lumilipas, ang katahimikan sa hardin ay mas lalong naging nakabibingi. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, tila maging ang kalikasan ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Isang maliit na batang panauhin ang tumingin kay Mariana ng may awa. Ngunit agad itong hinila ng kanyang inapalayo, tila ayaw na madikitan ng kamalasan ng isang katulong. "Hanggang kailan ko kayang lunukin ang pait ng inyong pang-aapi bago ko ipatikim sa inyo ang bagsik ng katotohanang matagal niyo nang kinalimutan?" Ito ang tanong na umalinggaw-ngaw sa isipan ni Mariana habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa gate ng mansion. Isang malakas na tunog ng mga makina ng sasakyan ang nagsimulang marinig mula sa labas. Hindi lamang isa, kundi isang buong convoy ng mga itim na sasakyan na tila mga anino ng kamatayan na dumarating sa gitna ng liwanag. Tumingin muli si Mariana sa relo. Ganap na 3:00 ng hapon. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila naging kasing talas ng espada. Ang babaeng naging biktima ng inyong kasakiman ay wala na. Ngayon, haharapin niyo ang babaeng may hawak ng inyong mga buhay. Ang mga mata ng bawat panauhin sa hardin ay napako sa malawak na tarangkahan ng mansyon ng mga laam. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng bakal na gate ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang sunod-sunod na itim na sasakyang SUV na may mga bintanang hindi mo masilip ang loob ang dahan-dahang pumasok at pinalibutan ang lugar ng pagtitipon. Bumaba ang mga kalalakihang nakasuot ng itim na Amerikana at itim na salamin. Ang kanilang bawat kilos ay may dalang disiplina at awtoridad na tila mga sundalong handa sa giyera. Nagkagulo ang mga panauhing kababaihan, ang ilan ay napahawak sa kanilang mga perlas habang si Simon ay tumayo nang may halong kaba at pagtataka. Sino ang mga ito? Simon, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Isabel. Ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog
Sa kabila ng kanyang pagtatangkang magmukhang matapang, hindi nakasagot si Simon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinakagitnang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat mismo ng mesa kung saan nakatayo ang basang-basang si Mariana. Isang lalaki ang bumaba mula sa pinto ng driver, si Brandon. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang anino na nagpatahimik sa lahat ng bulungan. Lumakad si Brandon ng diretso patungo sa kinaroroonan ni Mariana. Hindi niya nilingon si Simon o si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng may mantsa ng tsaa sa uniforme at may bakas ng sampal sa pisngi. Nang makarating siya sa harap ni Mariana, dahan-dahan siyang yumukod. Isang pagyukod na puno ng paggalang na tila sa isang reyna lamang ibinibigay. Madam Chairman, the Board of Directors is waiting for your final word. The 3-year trial period has officially ended at exactly 3 p.m. today. Ang boses ni Brandon ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, malinaw at puno ng kapangyarihan. Isang matalim na singhap ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga tasa ng tsa ay tila nakalimutan na sa itaas ng mga mesa. Nanlaki ang mga mata ni Simon. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi maipaliwanag na gulat. Chairman, anong pinagsasabi mo? Si Mariana ay asawa ko. Isa lang siyang simpleng babae mula sa probinsya. Tumingin si Brandon kay Simon. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Mr. Laam, ang lupang inaakala mong ninakaw nyo, ang mansyon na tinitirhan nyo, at ang kumpanyang pilit mong isinasalba. Lahat ng yan ay pagmamay-ari ng Laam Consortium. At ang babaeng minaliit nyo, ang babaeng itinuring niyong katulong sa loob ng 3 taon, ay ang siyang nag-iisang tagapagmana at chairman ng kumpanyang yan. Naramdaman ni Mariana ang pagdaloy ng isang kakaibang init sa kanyang katawan. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo ni Brandon at pinunasan ng mantsa sa kanyang pisngi. Ang kanyang tindig ay nagbago. Ang balikat na dati ay laging nakayuko dahil sa bigat ng pang-aapi ay dahan-dahang uminat. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay nagniningning na ngayon sa isang uri ng liwanag na tila kayang sumunog sa sinumang tumitig dito. Mariana, hindi ito totoo. Gumagawa ka lang ng kwento. Sigaw ni Tiffany. Ang kanyang boses ay tila isang desperadong tili ng isang taong nalulunod. Tumingin si Mariana kay Tiffany, pagkatapos ay kay Simon at Isabel. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang umiiwas ng tingin. Ang katotohanan ay hindi kailangang magpaliwanag, Tiffany. Simon, Mama, ang 3 taon na ibinigay ko sa inyo bilang isang simpleng babae ay ang huling pagkakataon na ibinigay ng itay ko para subukin kung karapat-dapat ba kayo sa pamilyang ito. Ngunit tila mas pinili niyo ang bulag na ambisyon kaysa sa tunay na pagmamahal. Lumingon si Mariana kay Brandon. Kunin niyo ang lahat ng dokumento, simula ng pag-audit sa lahat ng account ni Simon at Doña Isabel. Mula sa sandaling ito, ang lahat ng access nila sa kumpanya at sa mansyon na ito ay putol na. Hindi mo magagawa ito. Bahay ko ito. Sigaw ni Isabel. Pilit na lumalapit kay Mariana, ngunit agad siyang hinarangan ng 2 malalaking bodyguard. Maling-mali ka, Mama. Mahinang sabi ni Mariana. Ang boses niya ay kasing pino ng porselana, ngunit kasing talas ng labaha. Ang bahay na ito ay nakarehistro sa ilalim ng Laam Foundation at bilang chairman, binabawi ko na ang karapatan nyo na manatili rito. Ngayon, sino ang tunay na walang silbi? Sa di kalayuan, nakita ni Mariana si Nathan na nakasilip mula sa bintana ng itaas na palapag. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama na itong pag-asa. Habang dahan-dahang lumalakad si Mariana patungo sa gitnang sasakyan, ang mga panauhin na kanina lang ay bumubulong ng panlalait ay dahan-dahang tumatabi. Ang ilan ay yumuyukod pa bilang pagkilala. Ang bawat hakbang ni Mariana sa ibabaw ng damo
ay tila pagbawi sa bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Nang makarating siya sa pintuan ng sasakyan, huminto siya at lumingon kay Simon na ngayon ay nakaluhod na sa damuhan, tila gumuho ang buong mundo. "Simon," tawag ni Mariana. Isang huling sulyap ng habag ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito tuluyang naglaho. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging mahina. Ang kahinaan ay ang pag-aakalang ang pera ay kayang bumili ng dangal. Pumasok si Mariana sa sasakyan at ang pinto ay nagsara nang may isang malalim na tunog ng pinal na hatol. Ang convoy ay nagsimulang gumalaw palayo, iniiwan ang pamilyang Laam sa gitna ng kanilang sariling kahihiyan at ang mga panauhing naging saksi sa pagbangon ng isang tunay na pharaoh mula sa abo. Isang tanong ang nanatiling nakaukit sa isipan ni Simon habang pinapanood ang naglalahong mga sasakyan. Saan ako nagkamali? At paano ko mababawi ang babaeng hindi ko kailanman tunay na nakilala? Ang pinakamasakit na bahagi ng pagbagsak ay hindi ang pagkawala ng yaman, kundi ang pagkatanto na ang lahat ng iyong tinuntungan ay isang malaking kasinungalingan na ikaw mismo ang bumuo. Sa loob ng malawak na penthouse ng Laam Consortium, nakatayo si Mariana sa harap ng dambuhalang salamin na tanaw ang buong kislap ng Maynila. Hindi na siya ang babaeng may mantsa ng tsaa sa uniforme. Suot na niya ang isang itim na terno na yari sa pinakamahusay na tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay tila dalawang bituin na nagmamasid sa kailaliman ng gabi. Ngunit sa kabila ng karangyaan ito, naroon pa rin ang isang maliit na kirot sa kanyang dibdib, isang paalala na ang bawat tagumpay ay may kalakip na sugat. "Madam Chairman, tapos na ang initial audit." Ang boses ni Brandon ay bumasag sa katahimikan. Humakbang siya palapit at inilapag ang isang tablet sa mesa. Gaya ng inaasahan, ginamit ni Simon ang pondo ng kumpanya para tustusan ang mga luho ni Tiffany. Ang lahat ng mga credit card na nasa ilalim ng pangalan niya ay opisyal na nating na-deactivate kaninang alas 5 ng hapon. Isang tipid na tumango ang ibinigay ni Mariana. At si Tiffany, ang kanyang modeling agency, ay pagmamay-ari na natin ngayon, madam. Dahil sa lantarang eskandalo sa party kahapon, ang lahat ng kanyang mga endorsement at kontrata ay kinansela na dahil sa morality clause. Sa madaling salita, wala na siyang trabaho at wala na ring pera. Paliwanag ni Brandon, ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim at magulong hotel room, hindi tumitigil ang tunog ng paghikbi ni Tiffany habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Bawat tawag niya sa kanyang mga kaibigan at manager ay nauuwi sa busy signal o rejected call. Ang reynang dati ay tinitingala ay naging isang paraya sa loob lamang ng ilang oras. "Simon, gawin mo ang paraan! Hindi pwedeng mangyari ito!" Sigaw ni Tiffany kay Simon na ngayon ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama at tulala sa kawalan. "Wala na, Tiffany. Wala na ang lahat." Bulong ni Simon, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. "Sinubukan kong iswipe ang card ko para sa dinner natin kanina, pero declined na ang lahat. Kahit ang mansyon, hindi na natin mapasok. Ang lahat ng damit ko, ang lahat ng gamit ko, nandoon pa sa loob." Naramdaman ni Simon ang isang matinding pagsisisi na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Naalala niya ang bawat gabi na si Mariana ang naghahanda ng kanyang damit. Ang bawat umaga na mainit na kape ang bumubungad sa kanya mula sa mga kamay ng babaeng itinuring niyang basura. Ang bawat I love you ni Mariana na dati ay binalewala niya ay tila mga echo na ngayon ay bumabalik para saktan siya. Samantala, sa opisina ni Mariana, isang maliit na kahon ang nasa ibabaw ng kanyang mesa. Binuksan niya ito at nakita ang isang lumang litrato. Isang litrato nila ni Simon noong unang taon ng kanilang pagsasama sa probinsya.
Doon, si Simon ay nakangiti ng tapat, walang bakas ng kasakiman, at siya ay nakasandal sa balikat nito ng may buong tiwala. Dahan-dahang hinaplos ni Mariana ang mukha ni Simon sa litrato. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng pag-alala sa taong minahal niya bago ito tuluyang nilamon ng anino ng kanyang ina. Isang butil ng luha ang pumatak sa salamin ng frame, isang huling luha para sa nakaraang hindi na maibabalik. "Brandon?" Tawag ni Mariana. Ang kanyang boses ay naging matatag muli. Ipadala ang demand letter kay Doña Isabel. Gusto kong malaman niya na ang bawat sentimong ninakaw niya ay may katumbas na pananagutan. At tungkol kay Nathan, ihanda ang pinakamahusay na child psychologist. Kailangan kong bawiin ang aking anak mula sa lason na itinanim nila. "Masusunod, madam," sagot ni Brandon. Ngunit may isa pang problema. Si Simon, nasa labas siya ng gusali. Ayaw niyang umalis hanggat hindi kanya nakakausap. Sinasabi niyang mahal ka pa rin niya at handa siyang magbago. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mariana. Lumakad siya patungo sa bintana at tumingin sa ibaba, kung saan makikita ang maliit na figura ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan, pilit na humihingi ng tawad sa isang gusaling hindi na siya kabilang. Ang pag-ibig na kailangang dumaan sa ganitong uri ng pagkawasak para lamang ma-realize ang halaga nito ay hindi na pag-ibig, kundi desperasyon. Mahinang sabi ni Mariana, "Hayaan mo siyang mag-antay sa ulan, gaya ng pag-aantay ko sa kanya gabi-gabi habang nilalamig ako sa aming silid." Ngunit sa gitna ng kanyang paninindigan, isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa telepono ni Mariana. Nang sagutin niya ito, isang boses ng isang matandang babae ang narinig niya. Isang boses na puno ng takot at pakiusap. "Mariana, tulungan mo kami. Si Nathan. Ayaw niyang kumain at hinahanap ka niya. Pero may mga taong dumating dito sa bahay ni Isabel. Mga taong hindi namin kilala." Napatayo si Mariana. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. "Anong sinasabi niyo? Sino ang mga taong yan?" Ang kabilang linya ay naputol, iniwan lamang ang tunog ng isang malakas na kalabog at ang boses ng isang lalaki na nagsasabing, "Kunin ang bata." Nabitawan ni Mariana ang telepono. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang tagumpay ay tila naging abo sa isang iglap nang mapagtanto niyang ang kanyang mga kaaway ay hindi lamang ang pamilya ni Simon, kundi ang mga anino mula sa nakaraan ng kanyang sariling ama na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon. "Ibigay niyo ang bata. Bayad na ito sa lahat ng atraso ni Doña Isabel." Ang sigaw na yon mula sa kabilang linya ay tila isang malakas na kulog na nagpaguho sa mundo ni Mariana. Ang kanyang hawak na mamahaling telepono ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa makapal na alpombra nang walang ingay. Naramdaman ni Mariana ang biglang paglamig ng kanyang mga dulo ng daliri, habang ang hangin sa loob ng kanyang marangyang opisina ay tila biglang naubos. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tila may isang tuyong tinik na nakabara rito na pumipigil sa kanya na makahinga o makakasigaw. Sa loob ng 3 taon, tiniis niya ang lahat ng latigo ng salita at sampal ng tadhana para lamang sa kapakanan ng kanyang anak. Ngunit sa isang iglap, ang tagumpay na kanyang nakamit ay tila naging isang malupit na biro. "Brandon, ihanda ang sasakyan. Ngayon din." Ang tanging naisigaw ni Mariana, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon na hindi pa naririnig ng kanyang mga tauhan kailanman. Habang mabilis na binabagtas ng kanilang convoy ang madidilim na kalsada patungo sa mansyon ng mga laam, ang bawat patak ng ulan sa bintana ng sasakyan ay tila mga luha ng kanyang ama na nagpapaalala sa kanya ng isang babala. Napagtanto ni Mariana ang isang masakit na katotohanan. Sa kanyang pagnanais na bawiin ang kanyang dangal, nakalimutan niyang
Ang isang sugatang hayop na tulad ni Doña Isabel ay mas lalong nagiging mapanganib kapag wala na itong mawawala. Nang makarating sila sa mansion, ang gate na dati ay mayayabang na nakasara ay nakabukas na ngayon, tila isang lalamunan ng isang halimaw. Walang ilaw sa loob ng bahay maliban sa isang maliit na kandila sa sala. Pumasok si Mariana ng walang takot. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng galit. Doon, sa gitna ng malawak na sala na dati ay puno ng tawanan at karangyaan, nakita niya si Doña Isabel. Hindi na ito ang mapagmataas na matanda. Nakaupo ito sa sahig, gulo-gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay tulala sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga sugat, tila pilit na kumapit sa isang bagay na kinuha sa kanya ng marahas. "Nasaan ang anak ko, Isabel? Nasaan si Nathan?" Sigaw ni Mariana habang nilalapitan ng biyenan at hinahawakan ito sa balikat ng may panginginig. Isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa mga labi ni Isabel. "Wala na siya, Mariana. Kinuha na nila siya. Sabi ko sa'yo, di ba? Ang lahat ng yaman mo ay hindi sapat para bayaran ang mga utang na iniwan ng asawa ko. At ang mga utang na ginawa ko para lang hindi tayo magmukhang pulubi." "Sino ang kumuha sa kanya? Sumagot ka." "Ang mga lalaking galing sa nakaraan ng iyong ama," bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin mula sa libingan. "Akala mo ba ay nagkataon lang ang lahat? Ang pagpapakasal ni Simon sa'yo, ang pagtatago mo ng iyong pagkatao. Lahat kami ay mga tau-tauhan lamang sa isang mas malaking laro. Ginamit ko si Nathan bilang collateral para sa huling hiram ko ng pera sa kanila dahil alam kong ikaw ang magbabayad." Naramdaman ni Mariana ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang basong kristal na muling nabasag at ang mga piraso nito ay tumatarak sa kanyang sariling laman. Ang sariling lola ni Nathan ay handang ibenta ang sariling apo para lamang sa pera at pansamantalang kaligtasan. Ito ang sukdulan ng kasamaan na hindi kailanman inakala ni Mariana na mararanasan niya. Sa sandaling iyon, pumasok si Simon sa loob ng bahay. Tulo-tulo ang luha at basang-basa sa ulan. Nang makita niya ang kanyang ina sa sahig at ang galit sa mukha ni Mariana, agad siyang lumuhod at pilit na hinawakan ang mga paa ng kanyang asawa. "Mariana, patawarin mo ako. Hindi ko alam na gagawin ni Mama ito. Tutulungan kita. Hahanapin natin si Nathan." Pagmamakaawa ni Simon, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila huli na para sa lahat. Tumingin si Mariana kay Simon nang may matinding pandidiri. Dahan-dahan niyang iniurong ang kanyang paa, tila ayaw na madikitan ng kahit anong bahagi ng lalaking naging sanhi ng lahat ng kanyang pagdurusa. "Huwag mo akong hawakan, Simon. Ang bawat luha mo ay tila isang insulto sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Kung may mangyaring masama sa anak ko, sisiguraduhin kong ang impyernong nararanasan niyo ngayon ay magmumukhang langit kumpara sa gagawin ko sa inyo." Lumingon si Mariana kay Brandon na nakatayo sa may pintuan. "Brandon, hanapin ang lokasyon ng telepono ni Isabel. Gusto kong malaman kung sino ang mga huling nakausap niya. At tawagan ang lahat ng ating mga koneksyon sa pantalan at paliparan. Walang sino man ang lalabas ng bansa, kasama ang isang bata." Habang papalabas si Mariana ng mansyon, muli niyang tiningnan ang madilim na paligid. Ang bawat anino ng puno ay tila isang banta, at ang bawat tunog ng kulog ay tila isang paalala na ang oras ay mabilis na tumatakbo. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang biktima patungo sa pagiging isang makapangyarihang babae ay tila kulang pa rin kung hindi niya maililigtas ang tanging dahilan ng kanyang buhay. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang sariling telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Hindi ito text, kundi isang larawan. Isang larawan ng isang maliit na sapatos na kahoy, ang laruang ginawa ni Mariana para kay Nathan.
na ngayon ay nakalagay sa ibabaw ng isang malamig at bakal na mesa. At sa ibaba ng larawan ay may mga salitang nakasulat sa lumang Tagalog na tila isang huling babala mula sa isang taong matagal na niyang kinalimutan. Ang utang ng dugo ay sa dugo rin babayaran. Magkita tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Chairman Laam. Naramdaman ni Mariana ang paghinto ng mundo. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lumang bodega ng kanyang ama sa pier ng Maynila. Doon kung saan nasaksihan niya ang huling hininga ng kanyang magulang. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa isang pag-ibig na binalasubas ng iba bago mo mapagtanto na ang tanging paraan para manalo ay ang maging kasing lupit ng iyong mga kaaway? Ito ang tanong na nananatiling nakabitin sa hangin habang ang sasakyan ni Mariana ay mabilis na humaharurot patungo sa madilim na bahagi ng lungsod. Iniiwan ang 2 taong nagtaksil sa kanya na ngayon ay magkasamang nagdurusa sa gitna ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang bawat hakbang ko sa kalawakang ito ay tila pagtapak sa mga alaala ng aking ama na puno ng dugo at pait. Ang amoy ng kalawang at alat ng dagat sa pier ng Maynila ay tila isang sumpa na bumabalot sa bawat hininga ni Mariana. Sa gitna ng kadiliman ng lumang bodega, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga bitak ng bubong, nararamdaman ni Mariana ang matinding panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito dahil sa lamig ng hanging nanggagaling sa dagat, kundi dahil sa takot na baka hindi na niya muling mayakap ang kanyang anak. Bawat tunog ng tubig na humahampas sa mga poste ng pantalan ay tila isang pintig ng orasan na nagpapaalala sa kanya na bawat segundo ay mahalaga. Sa malayo, nakita niya ang isang maliit na figura na nakaupo sa isang silya, nakatali ang mga kamay at may takip ang bibig. Si Nathan. Ang kanyang munting anghel ay tila isang sugatang ibon sa gitna ng mga halimaw. Madam, huwag kayong lalapit ng mag-isa, mapanganib sila. Bulong ni Brandon sa kanyang likuran. Nakahanda ang mga tauhan ni Brandon sa bawat sulok, ngunit alam ni Mariana na ang laban na ito ay hindi matatapos sa bala o dahas. Kailangan ko siyang makuha, Brandon. Kahit anong mangyari, hinding-hindi ko iiwan ang anak ko sa lugar na ito. Sagot ni Mariana. Ang kanyang boses ay tila isang matigas na bakal na hinubog sa apoy ng pagdurusa. Bago pa man sila makahakbang pasulong, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na bahagi ng bodega. Isang boses na puno ng pait at inggit. Si Mr. Velasco, ang matandang katunggali ng kanyang ama, na naging utak sa likod ng pagbagsak ng Laam Consortium noon. Chairman Laam, o mas magandang itawag sa iyo ang katulong ni Simon? Nakakamangha kung paano mo natiis ang lahat ng yon para lamang sa isang lalaking walang kwenta at sa isang batang hindi man lang alam ang tunay mong pangalan. Pangungutya ni Velasco habang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa likod ang narinig. Pumasok si Simon, basang-basa, puno ng galos ang mukha, at tila isang taong galing sa isang madugong labanan. Nang makita niya si Nathan, tila nawala ang lahat ng kanyang takot. Ibigay niyo ang anak ko. Kunin niyo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang anak ko. Sigaw ni Simon habang pilit na lumalapit kahit pilit siyang pinipigilan ng mga tauhan ni Velasco. Tumingin si Mariana kay Simon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita niya ang tunay na takot sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi takot para sa kanyang pera o posisyon, kundi takot para sa buhay ng kanilang anak. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan, ang alaala noong isilang niya si Nathan at ang pangako ni Simon na poprotektahan silang dalawa. Isang pangakong matagal na nitong kinalimutan, ngunit tila muling nagliliyab sa gitna ng panganib. Simon, lumayo ka rito. Mapapahamak ka lang. Sigaw ni Mariana, ngunit hindi siya pinakinggan ni Simon. Isang mabilis na paggalaw ang naganap. Itinulak ni Velasco si Nathan
patungo sa gilid ng isang mataas na platform. Ang utang ni Isabel ay kailangang bayaran, Mariana. At dahil kinuha mo ang lahat sa amin, kukunin ko ang pinakamahalagang bagay sa iyo. Naramdaman ni Mariana ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila sumigaw sa sakit at desperasyon. Habang papalapit siya kay Nathan, nakita niyang nalaglag ang maliit na kabayong kahoy mula sa bulsa ng kanyang anak. Ang laruang kinuha ni Nathan sa basurahan dahil mahal niya ang kanyang ina. Nang makalapit si Mariana, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa labas. Tila may isang malaking bagay na bumagsak sa tubig. Ang lahat ay napalingon, maliban kay Mariana na ang tanging layunin ay maabot ang kamay ni Nathan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang putok ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Nakita ni Mariana si Simon na tumakbo sa harap niya, tila isang panangga na handang tumanggap ng anumang sakit para sa kanyang pamilya. Dahan-dahang bumagsak si Simon sa sahig. Ang kanyang kamay ay pilit pa ring umaabot kay Nathan. Ang puting polo nito ay dahan-dahang nabahira ng pula. Tila isang mapait na paalala ng kanyang huling sakripisyo. Mariana, Nathan, patawad. Ang tanging naibulalas ni Simon bago ito tuluyang nawalan ng malay. Napatulala si Mariana. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na muling nilamon ng apoy. Sa gitna ng kanyang tagumpay bilang chairman, nahaharap siya ngayon sa pinakamalaking pagkatalo ng kanyang buhay. Maililigtas pa ba niya si Nathan kung ang tanging taong naging dahilan ng kanyang sakit ay siya ring naging tanging panangga niya sa kamatayan? Habang ang mga anino ni Velasco ay dahan-dahang lumalapit sa kanya, isang katanungan ang nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sapat ba ang isang huling sakripisyo para mabura ang 5 taon ng pait? O ang kamatayang ito ang magsisilbing huling hatol sa kanilang wasak na pamilya? Ang tanging maririnig sa loob ng bodega ay ang mahinang iyak ni Nathan at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa labas. Tila nakikiramay sa isang trahedyang wala pang katiyakan ang wakas. Ang init ng dugo ni Simon sa aking mga kamay ay tila isang huling mensahe na hindi niya kayang sabihin sa pamamagitan ng mga salita. Sa loob ng madilim na bodega, tila tumigil ang pag-inog ng mundo para kay Mariana. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay naging kasing bigat ng mga martilyo na pumupukpok sa kanyang kaisipan. Nakaluhod siya sa malamig at maduming semento habang ang ulo ni Simon ay nakahantlay sa kanyang kandungan. Ang polo nitong dati ay puting-puti at sumisimbolo sa kanyang kayabangan. Ngayon ay unti-unti nang nilalamon ng matingkad na kulay ng pagsisisi. Simon, lumaban ka. Huwag kang susuko. Ang tanging naisambit ni Mariana, ang kanyang boses ay tila isang bulong sa gitna ng malakas na hangin. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, isang mabilis na paggalaw ang naganap sa paligid. Ang mga tauhan ni Brandon ay tila mga aninong mabilis na kumilos. Pinalibutan ang mga tauhan ni Velasco bago pa man sila muling makapagpaputok. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng tunog ng mga bakal na bumabagsak sa sahig at ang mga tinig ng awtoridad na nag-uutos ng pagsuko. Tapos na ang laro mo, Velasco. Ang malamig na boses ni Brandon ay umalingaw-ngaw habang nakatutok ang kanyang tingin sa matandang kaaway. Ang bawat krimen mo laban sa pamilya Laam ay nakatalana. Wala ka nang matatakbuhan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinalagan ni Mariana ang mga tali ni Nathan. Nang matanggal ang takip sa bibig ng bata, isang malakas na hikbi ang kumawala rito. Mami! Mami! Sorry po! Sorry po! Niyakap ni Mariana. Nang mahigpit ang kanyang anak, ang bawat luha ni Nathan ay tila isang gamot na dahan-dahang naghihilom sa kanyang sugatang puso. Ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kay Simon na ngayon ay maputla na at halos hindi na humihinga. Nathan baby, hawakan mo ang kamay ni Daddy. Sabihin mo sa kanya na narito na tayo.
Bulong ni Mariana habang pilit na pinipigilan ang sariling panginginig. Lumapit ang bata at hinawakan ang malamig na kamay ng ama. Doon, sa gitna ng amoy ng kalawang at alat ng dagat, nakita ni Mariana na hawak pa rin ni Nathan ang maliit na kabayong kahoy, ang laruang itinapon ni Isabel ngunit muling binawi ng bata dahil sa pagmamahal sa kanyang ina. Ito ang kanyang golden moment, isang patunay na sa kabila ng lahat ng lason, ang tunay na ugnayan ng pamilya ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Madam Chairman, kailangan na nating ilikas ang bata. Ang ambulansya ay nasa labas na, sabi ni Brandon habang inaalalayan si Mariana na tumayo. Habang isinasakay si Simon sa stretcher, tumingin si Mariana kay Velasco na ngayon ay posas na at pinapangunahan ng mga pulis. Walang galit sa mga mata ni Mariana, kundi isang malalim na pagkahabag sa isang taong ubusin ng buhay para lamang sa paghihiganti. Ang yaman ay maaaring bawiin, Mr. Velasco. Pero ang oras na nawala sa iyo dahil sa puot ay hinding-hindi na maibabalik. Sa loob ng mabilis na tumatakbong ambulansya, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng heart monitor na tila isang huling sinulid na nag-uugnay kay Simon sa buhay. Hawak ni Mariana ang isang kamay ni Simon at ang kabilang kamay naman ay kay Nathan. Ang 3 taon ng pagtitiis, ang bawat sampal, at ang bawat panlalait ay tila maliliit na alon na lamang sa gitna ng isang malaking karagatan ng kapatawaran. Simon, kung naririnig mo ako, binibigay ko na sa iyo ang huling pagkakataon na hiniling mo. Huwag mong iwan ang anak mo. Bulong ni Mariana sa hangin. Ngunit biglang nagbago ang tunog ng monitor. Isang mahaba at diretso na tunog ang bumasag sa katahimikan ng sasakyan, tila isang pinal na hatol na nagpatigil sa lahat ng hininga. Nanlaki ang mga mata ni Mariana at ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok. Simon! Simon! Ang huling sigaw ni Mariana bago tuluyang lamunin ng kadiliman ang lahat. Maililigtas pa ba ng serye ng mga operasyon at panalangin ang lalaking huling nakatuklas ng kanyang puso sa gitna ng kamatayan? O ang pagsisisi ba ni Simon ay mananatili na lamang na isang kwentong baon sa ilalim ng lupa? Ang tunog ng isang mahabang guhit sa monitor ay tila huling hatol ng tadhana na bumasag sa lahat ng aking pag-asa. Sa loob ng puting silid ng ospital, ang amoy ng gamot at kalinisan ay tila sumasakal kay Mariana habang nakatitig siya sa nakapikit na mga mata ni Simon. Lumipas na ang 7 araw mula nang maganap ang dilubyo sa bodega. Ngunit para kay Mariana, ang bawat segundo ay tila 1 taon ng pag-aantay sa gitna ng kawalan. Ang kanyang mga kamay, na ngayon ay may suot na mamahaling singsing ng pamilya Laam bilang simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay dahan-dahang humahaplos sa malamig na balat ng kanyang asawa. Madam Chairman, kailangan niyo na pong magpahinga. Kanina pa po kayo hindi kumakain. Mahinahong paalala ni Brandon na nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang presensya ay tila isang matatag na pader na laging handang sumalo sa bawat pagbagsak ni Mariana. Paano ako magpapahinga, Brandon, kung ang taong naging dahilan ng aking sakit ay siya ring taong nagbigay ng kanyang buhay para sa akin? Ang mahinang tugon ni Mariana, ang kanyang boses, ay tila isang marupok na kristal. Sa gitna ng katahimikan, isang maliit na yabag ang narinig mula sa pasilyo. Si Nathan, bitbit ang isang baso ng tubig at ang kanyang paboritong kabayong kahoy ay dahan-dahang lumapit sa kama ng kanyang ama. Tumingin ang bata kay Mariana. Ang kanyang mga mata ay wala na ang takot at pandidiri, kundi isang malalim na pangunawa na hindi mo aakalain sa isang 5 taong gulang. Mommy, gigising na po ba si Daddy? Gusto ko na po siyang ipakita sa school sa Friday. Bulong ni Nathan. Niyakap ni Mariana ang kanyang anak at sa sandaling iyon, isang himala ang naganap. Ang mahabang guhit sa monitor na kanina ay tila susuko na ay biglang nagkaroon ng maliit na kurba. Isang mahina at dahan-dahang paggalaw ng mga daliri ni Simon ang naramdaman ni Mariana. Simon,
Simon, naririnig mo ba ako? Mabilis na tanong ni Mariana. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Simon. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng kayabangan o ambisyon, kundi ng isang matinding pagsisisi at pag-ibig na matagal niyang ibinaon sa limot. Tumingin siya kay Mariana, pagkatapos ay kay Nathan, at isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang mata patungo sa kanyang unan. Mariana, Nathan, ang tanging naibulalas ni Simon, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Patawad! Sa lahat, huminga ng malalim si Mariana. Alam niyang ang sugat ng nakaraan ay hindi agad maghihilom, ngunit ang pagsisising nakikita niya sa mga mata ni Simon ay sapat na para simulan ang proseso ng pagpapatawad. Ngunit bago pa man siya makasagot, naalala niya ang isang mahalagang tungkulin na kailangan niyang tapusin. Pagkalipas ng ilang oras, lulan ng kanyang itim na sasakyan, bumalik si Mariana sa lumang mansyon ng mga laam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya ang papasok para maglinis. Sa gitna ng sala, nakita niya si Doña Isabel. Ang dating reyna ng bahay ay nakasuot na ngayon ng isang simpleng uniforme ng katulong, ang mismong uniformeng isinuot ni Mariana sa loob ng 3 taon. Mama, handa na ba ang tsa? Malamig na tanong ni Mariana habang nauupo sa pinakamahal na silya sa sala. Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang inilalapag ang tray. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, ngunit wala siyang magagawa, kundi ang sumunod. Handa na po, Madam Chairman. Tumingin si Mariana sa paligid ng mansion na dati ay naging kulungan niya. Ang injustice engine na dating nagpapatakbo sa buhay ni Isabel ay tuluyan ng gumuho. Ang karma ay tila isang mapait na inumin na ngayon ay kailangang lunukin ng matanda araw-araw. Siguraduhin mong malinis ang bawat sulok ng bahay na ito, Mama. Gaya ng ginawa ko noon. Dagdag ni Mariana, bago dahan-dahang ininom ang kanyang tsa. At tungkol sa utang mo sa kumpanya, bawat araw ng iyong pagtatrabaho rito ay kabawasan sa iyong pananagutan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita itatapon sa kalye. Gusto ko lang maranasan mo kung paano maging isang anino sa sarili mong tahanan. Habang papalabas si Mariana ng mansyon, nakita niya ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisikat sa kabila ng mga ulap. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Hawak niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensahe mula kay Brandon. The recovery is stable. Everything is under control. Isang matamis at payapang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Mariana. Ang babaeng binalasubas ng tadhana ay isa ng matatag na pharaoh na handang bumuo ng bagong imperyo, isang imperyong nakatayo sa katotohanan at tunay na pagmamahal. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, isang huling tawag mula sa ospital ang pumasok sa kanyang telepono. Hindi ito tungkol kay Simon, kundi tungkol sa isang lihim na natagpuan sa mga lumang gamit ng kanyang ama na dinala ni Brandon sa laboratorio. Madam, kailangan niyo itong malaman. Ang inyong ama, hindi siya namatay sa sakit. May isang tao pa na hindi natin nakikilala na siyang naging dahilan ng lahat ng ito. Nanigas ang buong katawan ni Mariana sa gitna ng pasilyo. Ang kislap ng kanyang tagumpay ay tila muling nabahira ng isang bagong misteryo. Ang bawat simula ay may wakas, ngunit ang wakas ay madalas na isang disguise na simula ng isang mas maliwanag na bukas. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Mariana. Sa dalampasigan ng kanilang probinsya, kung saan ang langit ay tila isang canvas ng kulay kahel at lila, sa paglubog ng araw, nakatayo ang isang babaeng hindi na mababakas ang anumang bakas ng kahapon. Suot ang isang simpleng puting bestido na sumasayaw sa ihip ng hangin. Pinagmamasdan ni Mariana ang malawak na dagat. Ang dagat na dati ay naging saksi sa kanyang mga luha, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanyang kalayaan. Sa di kalayuan,
Nakita niya si Nathan na masayang tumatakbo sa buhanginan. Hawak pa rin ang kanyang paboritong kabayong kahoy na ngayon ay may kasama ng bagong pintura. Ang tawa ng bata ay tila isang himig na nagpapawi sa lahat ng pagod at sakit na pinagdaanan ni Mariana sa loob ng mansyon ng mga laam. Ang bawat hakbang ni Nathan ay puno ng sigla, isang patunay na ang puso ng isang bata ay may kakayahang maghilom basta't ito ay napapaligiran ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Simon kay Mariana. Hindi na siya ang mapagmataas na hasyendero na nakilala ng lahat. Bagaman may kaunting pilat pa rin sa kanyang balikat mula sa sugat ng bodega, ang kanyang mga mata ay puno na ngayon ng kapayapaan. Nagtatrabaho siya sa ilalim ng Laam Foundation, tumutulong sa mga proyektong pang-edukasyon sa probinsya, isang buhay na malayo sa kislap ng mga hiyas, ngunit mas malapit sa katotohanan. Ang ganda ng dagat, di ba? Mahinang sabi ni Simon habang tumatayo sa tabi ni Mariana. Sapat ang distansya para magbigay ng respeto sa espasyo ng kanyang asawa. Dito ko na-realize na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat segundong kasama ko kayo ni Nathan. Tumingin si Mariana kay Simon. Isang tipid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tanong kung napatawad na ba niya si Simon ay hindi na kailangang sagutin ng mga salita. Ang kanyang pagpayag na maging bahagi muli si Simon sa buhay ni Nathan ay ang kanyang paraan ng pagpapalaya sa pait. Hindi niya kailanman malilimutan ang nakaraan, ngunit hindi na rin niya hahayaang maging bilanggo nito ang kanyang kasalukuyan. Ang pagpapatawad, Simon, ay hindi para sa taong nagkasala. Malalim na sabi ni Mariana. Ito ay para sa sarili ko, para makahinga ako ng maluwag at makapagsimula ng walang dalang mabigat na pasanin. Samantala, sa loob ng isang maliit at tahimik na bahay sa gilid ng kanilang lupain, nananatili si Doña Isabel. Hindi siya nakakulong sa rehas na bakal, kundi sa rehas ng sarili niyang konsensya. Sa bawat araw na naglilinis siya at nagtatanim ng mga gulay sa hardin, dahan-dahan niyang natutuklasan ang halaga ng bawat sentimong pinaghirapan. Ang kanyang utang na loob sa buhay ay unti-unti na niyang nababayaran, hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pagpapakumbaba. Madam Chairman, ang boses ni Brandon ay narinig mula sa likuran. Nakatayo ang kanyang tapat na kaibigan at tagapagtanggol, bit-bit ang isang folder. Ang kaso tungkol sa iyong ama ay formal na nating naisara. Ang lahat ng responsable ay nasa likod na ng mga rehas. Ang iyong ama ay maaari na ring mamahinga ng may kapayapaan. Huminga ng malalim si Mariana at tumingin sa huling kislap ng araw bago ito tuluyang maglaho sa abot tanaw. Ang bawat aral na natutunan niya ay naging kasing tigas ng pundasyon ng kanyang kumpanya. Natutunan niya na ang kabutihan ay hindi kailanman kahinaan at ang pananahimik ng isang babae ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ang pag-iipon ng lakas para sa isang mas malaking laban. Salamat, Brandon. Bulong ni Mariana. Ngayon, maaari na nating isara ang libro ng nakaraan at simulan ang pagsulat ng bagong kabanata. Habang dahan-dahang naglalakad ang pamilya patungo sa kanilang tahanan, ang bawat bakas ng kanilang sapatos sa buhanginan ay dahan-dahang binubura ng mga alon. Ngunit ang mga aral ng pag-ibig, sakripisyo at pagbangon ay mananatiling nakaukit sa puso ng bawat taong naging saksi sa kwento ni Mariana. Ang bagyo ay lumipas na at sa gitna ng katahimikan, natagpuan ni Mariana ang pinakamahalagang bagay na nawala sa kanya sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang sarili. Isang mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal na Mariana Laam ang handang harapin ang anumang hamon ng bukas, bit-bit ang katotohanang ang tunay na reyna ay hindi nakikilala sa kanyang korona, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at lalim ng kanyang pangunawa.